tayo po lahat ay magsitayo. Simulan po natin ang pagpupuri natin sa pamamagitan ng ating panalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa napakagandang araw, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. Ngayon, nandito kami, Panginoon, sama-sama magbibigay ng pagpupuri at pasasalamat sa inyo. Alam namin, Panginoon, na napakaraming bagay ang hindi namin nagagawa na hindi nyo kinalulugod sa ato. Nasasaktan namin kayo, Panginoon, na nati-take for granted namin kayo, Lord. Pero, Panginoon, patuloy nyo kami niyayakap. Ginagayad nyo kami, Father, sa inyong tamang daan, Panginoon. And we are grateful because you are so good to us. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay dakila. Ikaw ay kahanga-hanga, Panginoon. Walang kahit anong bagay o sino man ang maitatapat sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Ang mga pasasalamat namin, Panginoon, ipaabot namin sa iyo ngayon sa pamamagitan ng aming pagpupuri at pag-awit. Sa pagsasayaw, Panginoon, itataas namin ang aming mga kamay upang mabigyan kayo ng kapurihan. Dahil tunay na, Panginoon, kayo ay mabuti. Ang pagmamahal niyo sa amin, Panginoon, ay nauungapaw. Panginoon, pinagdarasal namin ang mga kasama namin na papunta pa lang dito, na dalahin niyo sila ng ligtas. Gayon din, Panginoon, ang mga nanonood sa amin sa live streaming. Kahit nasa bahay sila, Panginoon, alam ko, kasama namin sila na nagpupuri at aawitan, Panginoon, sa kabutihan. Kaya, Panginoon, ang araw na ito at ang darating pang mga araw ay iniaalay lamang namin sa iyo. Walang iba kundi tanging sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, pinupuri namin kayo, pinasasalamatan. Lahat ng ito, Panginoon, ay pinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan na ako natin ng Panginoon. Napakabuti na kayo dahil nandito po tayo ngayon. Hatiin naman po natin yung mga katabi natin. Kamusta na po ba? Patapos na po ang June. So halos kalahati na po ng taon na nakakalipas. Kamusta na po ba yung ating mga devotions natin para kay Jesus? Yung pong araw-araw natin na buhay. Natutugunan po ba natin yung mga pinangako natin sa Panginoon? Kasi si Lord, yung pangako niya sa atin, He never fails us. Di po ba? Minsan, akala natin, kinalimutan tayo ni Lord na para bang si Lord ang tagal-tagal na ng prayer ko, bakit hanggang ngayon hindi niya binibigay? Pero sabi nga po, in His right time. Lagi pong nasa tamang panahon ng Panginoon yan, no? So, hayaan niyo pong basahin ko yung verse po mula sa John 4, verse 23 to 24. Natatandaan niyo po last time na banggit ni Pastor Sam yung Samaritana na sabi nga, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Tayo po ba ay nagpupuri sa Panginoon na buong puso sa ating spirit and truth? Tama po ba? Amen po ba tayo dyan? Yan. Dapat po sabi, God is spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. And sabi rin po sa Psalm 47:2, how awesome is the Lord Most High, the great King over all the earth. He is awesome. Amen? Yes, si Lord po ay kahanga-hanga, siya po ay dakila. Kaya ngayon po, awitan natin siya, papurihan natin, sama-sama tayo umawit at sumayaw. Yan, let's go! Awitan natin ang sakla. Hey, hallelujah! We've
it says that you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Alam niyo, ang Panginoon, nandiyan lang po siya sa atin, mga puso. Nandito po siya. Hinihintay niya po na tayo ay lumapit sa Kanya, hanapin natin siya. Alam niyo po, marami tayong bagay na iniisip, pero sineset aside natin yung hanapin natin ang Panginoon. Marami pong bagay na gumugulo sa atin, na nakakaharap sa mga plano natin. Pero ang plano ng Panginoon, hindi po magbabago. Yun po pang lahat ng sa ikabubuti natin para sa Kanyang mga anak. Kaya samahan ako pang na hanapin natin ang Panginoon. Isik natin ang Kanyang kabutihan. Kasi siya po yung lahat sa atin. Our God is our all in all. Jesus, you are our all in all. Dahil sa Kanya lamang, Panginoon, tanging sa iyo lamang lahat ang kabutihan, ang pagpupuri at pasasalamat. Awitan natin ang Panginoon. Patuloy natin siyang purihin.
natin makakaupo. Napakaganda po ng awitin natin kanina, pag-ibig mo'y hindi mapantayan. Amen? Amen. Walang makakapantay sa pag-ibig ng Diyos. Tayo, limitado yung pag-ibig natin sa Kanya. No? Minsan nagkukulang tayo. Pero ang Diyos, ang pag-ibig sa atin ay walang pagkukulang. Amen? Amen po? At yan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng lakas ng loob kapag naiisip po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Hindi mapapantayan yan yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, nais ko na pagsulyapan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Naranasan natin ang pagmamahal ng Panginoon sa mga yugto at sitwasyon ng buhay natin. Higit sa lahat, ng panahong tayo po ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa awitin natin kanina, nahanap tayo ng Panginoon. Amen? Hinanap tayo ng Diyos at natagpuan tayo ng Panginoon. It is the love of God that seek the sinners and the lost. No? Ang pag-ibig ng Diyos, no? ang naghanap sa mga nawawala at sa mga makasalanan. Amen? At sa oras na ito, ating minsan sulyapan ang pagmamahal ng Diyos sa atin upang manaliwa muli sa atin, no? Na tayo ay protektado, na tayo ay pinangangalagaan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya sa pagsulyap natin sa pag-ibig ng Diyos, actually po ang pag-ibig ng Diyos hindi mo masusukat no? Hindi mo maaarok. Kung ano man ang ating nalalaman tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ito'y ayon lamang sa ating mga sariling kakayanan. Kaya kinakailangan natin ang tulong ng Banal na Espiritu Santo upang patuloy nating maunawaan ang lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kaya nais ko po na dalhin po kayo sa mga taga-Epeso chapter 3 verse 14 to 19, isa sa mga panalangin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Nang siya'y manalangin sa mga mananampalataya, isa ito sa mga laman ng kanyang panalangin sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Ang sabi po dito ay, basahin po natin, dahil dito, sabi ni Apostol Pablo, ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Di po? Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Okay? At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Napakaganda ng panalangin, no? Ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Nawa, maunawaan ninyo, no? Kung gaano kalalim, kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo upang, okay, mapuspos kayo
ng kapuspusan ng Diyos. Amen? Napakahalaga, no? Napakahalaga na ipaunawa sa atin ng Panginoon ito kung gaano kalawak, kahaba, kalalim ang pag-ibig niya sa atin. Sapagkat sa pang-araw-araw nating buhay, no? Sa mga pagsubok na ating nararanasan, sa mga trahedya na ating naobserbahan, no? Tila para bang nararamdaman natin, tila ba parang ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin maramdaman. Okay? Subalit hindi natin alam na ang pagkaunawa natin sa lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos, ito'y nagbibigay sa atin ng tibay at lakas para harapin natin ang mga pagsubok at mga dagok sa buhay. Amen? It is the love of God that makes us to survive. Kung patuloy natin malalaman ito. Kaya nga ang panalangin ni Apostol Pablo, maunawaan ninyo yung lalim, yung lawak, yung pag-ibig ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Kaya nga yung awitin na natin kanina, pag-ibig na hindi mapantayan. Amen po. Now, si Apostol Juan ay nagsabi rin, sinabi niya sa unang Juan 4:7-8, sabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Saan daw mula ang pag-ibig? Sa Diyos. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen po? Amen? May ilang puntos po na nais ko pong i-share po sa inyo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Una, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Yan ang sabi niya sa unang Juan chapter 4, verse 8. God is love. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ang mundo hindi alam what true love is. You believe that the world does not know what true love is. Ang pag-ibig na alam ng mundo ay makasarili. Makasariling hangarin. Ang mundo ay walang idea, walang ka-idea what God loves is. Amen? Hindi alam ng mundo yun. Okay? Ang alam lang ng mundo ng unang panahon ay just to survive. Hindi alam kung ano ang pag-ibig. Ang pag-ibig para sa kanila ay makasarili. Hindi alam ng mundo that true love is patient. Hindi alam ng mundo that true love is kind. It is not self-seeking. Always protects, always perseveres, and true love never fades. Mostly ang pag-ibig ng tao transactional. I love you because you love me. Di ba? Ba ganun po? I love you kasi nakikinabang ako sa relationship natin. Conditional. Kaya walang idea ang mundo what love. But God's love is, ano ba ang tunay na pag-ibig? Hindi alam ng mundo ang pag-ibig sapagkat ang mundo ay nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Amen? And the sin twisted the minds and concepts and perceptions of human beings. The true love does not delight in evil. The true love rejoices with truth.
And true love always hope. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala ng pag-asa. Amen? Kaya, sabi ni Apostol Pablo na kung maunawaan ninyo ang pag-ibig ng Diyos na ito, that this love that is patient, that's not self-seeking, always protects, always rejoices in the truth, always hope. Praise God, this is God's love. Amen? We need to understand, kailangan maunawaan natin ang lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos for us to survive and for us to persevere sa mundong itong punong-puno ng hamon. Amen po. Amen? Amen. Una po munang dapat na pumasok sa isip natin is ito, mahal tayo ng Diyos. Sabihin nga natin sa sarili natin, mahal ako ng Diyos. Sabihin niyo sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. So, dapat mag-sink in muna po sa atin yan. Ako? Mag-sink in muna sa atin yan. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? God is love. The world does not know what love is, what true love is. Alam niyo po ba na ang pag-ibig ang pinakabuod ng kautusan? Sinabarize ng Panginoong Jesucristo ang kautusan ng lumang tipan. Sabi niya, dalawa lang yan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And second, love your neighbor as you love yourself. Walang batas na laban dito, sabi ng Panginoon. Amen? Amen. Amen po? Sa katunayan tayo nabubuhay, nag-i-exist dahil sa pag-ibig ng Diyos pa rin. Alam niyo ba, dahil sa biyaya ng Diyos, kahit may mga sa mundo to, kahit may mga taong nabubuhay na malayo sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, ay patuloy na kinakalinga ng Diyos. Amen? Nasa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang mga masasama ay patuloy na inaambunan ng mga blessing. Maging ganun ang mga matuwid din. Na dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung kanyang common grace, nakikinabang ng lahat, mabuti man o masama. Amen? Amen. Pangalawa, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Dapat ang magbibigay muna niyan ay kung sinong meron siya. Because you cannot give, but you don't give. Kailangan mahalin tayo ng Diyos ng tunay na pagmamahal upang matutunan natin ito. Walang university na magtuturo ng tulad. Wala. Sabi nga ng isang pangaral, love is not taught, it is taught. Kailangan may magmahal sa atin para matuto tayo magmahal kung paano what true love is. Because the world does not know what true love is, because the world was blinded by sin. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, dapat gawin niya ito. Imagine niyo kung paano tayo nilikha ng Diyos. Kung paano tayo nilikha ng Diyos. Yan ang expression ng kanyang pagmamahal. Paano
Paano nilikha ng Diyos ang nature at ang mga kalikasan kailangan natin? Minsan tayo ay namamangha sa mga natures na ating na-observe. Yan nilikha ng Diyos. Yan expression ng kanyang pagmamahal. But the ultimate expression of God's love is in 1 John chapter 4, verse 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos. It is impossible. A simple man cannot love the Lord. Kailangan ibigay yun ng Diyos sa atin. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayong inibig niya. Sabihin niyo po sa katabi niyo, inibig ka ng Diyos. Kasi kailangan gawin. Tayong inibig niya sa pamamagitan ng ano? The highest expression of God's love. Isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kung tutuusin ito, hindi pa rin natin maaarap eh. How can a loving God send His Son to die for us? That's the highest expression of God's love. For God so loved the world that He gave His only Son, for those who will believe Him should not perish, but have an everlasting life. Amen? Amen? So, pangalawa, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Hindi niyo napansin, nung tayo ay hindi pa mananampalataya, bago natin mahalin ang Diyos, naranasan muna natin ang pagmamahal niya tama. Amen po? Nung wala pa tayo kay Kristo, we don't know what love is. Pero nung marinig natin ang ipanghihelyo ng Panginoon, ipaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang dakilang pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo. So, tinanggap natin yun. Then we know, at least may glimpse tayo what love is. Kaya nga, matututunan lang natin magmahal sa iba kung mauunawaan natin at mararanasan yung tunay na pagmamahal. At ito ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Amen? We need to experience, to feel the love of God upang sa ganon, ito ang magbibigay sa atin ng kakayanan para makuha rin natin mahalin ang ibang tao. Because you cannot give what you don't have. Kaya yun ang ginawa ng Panginoon. Ipinagdaman niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Pinahal muna tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Upang sa pamamagitan nito, matutunan natin kung paano niya magmahal sa ating kapwa. Amen? Amen po? Amen? So, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kaya, natagpuan natin siya. Actually, siya ang tumagpo sa atin. Amen po? Kaya natin siya natagpuan dahil inihayag niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Pangatlo po, hindi natin kayang arukin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang arukin. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin ng ating mga limited minds.
hindi natin mako-comprehend. When the Father gave His Son to die for us, hindi natin mako-comprehend. Kung idadaan natin sa mga pansarili natin kaisipan. Ngunit, bagamat hindi natin kayang arukin ang pag-ibig ng Diyos, ngunit ito ay ipinadama ng Banal na Espiritu. Amen po. Amen. Ito'y pinadadama ng Banal na Espiritu sa atin. Kaya ang sabi ng aklat ng Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. We cannot comprehend the love of God with our limited minds. Subalit, ang banal na Espiritu na nasa sa atin, amen, inihahayag niya ito, pinagdadama niya ito. Amen po ba? Amen? Hindi natin masukat, hindi natin maunawaan, pero pinagdadama ito ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Hindi mo matututunan magpatawad hanggat hindi mo nararanasan ang kapatawaran na galing sa Panginoon. Pero bakit kaya mong patawarin ang taong nagkasala sa iyo? Nung ikaw ay pinatawad ng Diyos, bakit kaya mong patawarin? Hindi mo ma-explain. Basta alam mo lang, nung pinatawad ka ng Diyos, kaya mo siyang patawarin. May mga times na hindi mo papaliwanag yun. By the grace of God, sa biyaya ng Panginoon, ang banal na Espiritu na nagudyok sa atin to forgive those persons. Hindi kayang gawin yun ng ating mga kaisipan kung hindi yun ay ipinadadama sa atin ng banal na Espiritu. Bakit mahal? Alam natin mahal tayo ng Panginoon. Dahil pinadadama yun sa atin ng banal na Espiritu. Although we cannot explain it with our minds, but we know, by faith, we know, mahal tayo ng Panginoon. Kaya hindi nyo napansin, kahit merong mga pagsubok tayo, payapa tayo. Kahit may mga dinadaanan tayong mga suliranin, alam natin, nakakatayo tayo, payapa tayo. Why? Because we know, pinadadama sa atin na ang Panginoon ay nasa sa atin. Hindi niya tayo iniiwan at pinababayaan. Pinadadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Yes, we cannot comprehend the love of God, but the Holy Spirit will help us. No? Ipinadadama niya sa atin. Hindi pinaaarok, ipinadadama ng banal na Espiritu sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng lakas ng loob, tibay ng damdamin, harapin anuman yung mga challenges sa buhay natin. Because we know we have a loving God. We have a loving God. Hindi man natin siya nakikita physically, but we feel Him in our hearts. Amen? And through the Holy Spirit, through the grace of the Holy Spirit, ito nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Di natin kayang arukin ang pag-ibig ng Diyos, ngunit ito ay pinadadama ng banal na Espiritu sa atin. Kaya wag mong limitahan ang pag-ibig ng Diyos. Wag mong limitahan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi, ang pag-ibig ng Diyos po ay walang makahihigit sa Kanya. Walang kasalanan na makakahigit sa pag-ibig ng Diyos. Walang sitwasyon na makakahigit sa pag-ibig ng Diyos. Amen. So kaya huwag natin limitahan ang ating mga sarili. Huwag natin sabihin sa ating mga sarili, wala ng pag-asa.
Huwag natin i-condemn ang ating mga sarili sa ating mga pagkakamali. Huwag natin limitahan ang pag-ibig ng Diyos. Because the love of God conquers all. The love of God conquers all. It conquers every lahat ng bagay na humahadlang sa atin. Lahat ng bagay na sagabal sa atin. Kaya niyang sakupin ng pag-ibig ng Diyos. Amen po? Amen. Now, nais ko po ngayon, ano ba ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos? Now, ang mga isi-share ko po ito ay ilan lang, no? Ilan lang, pero hindi lahat. Ilan lang ito. But I want to share to you itong mga ilan lang na sa tingin ko ay kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na ipinapaunawa at pinapadama sa atin ng banal na Espiritu. Una, ito ang bumabago sa ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbabago sa ating buhay. Itong pag-ibig ng Diyos na ito na hindi maarog ng ating karunungan. Okay? Binabago tayo. It transforms us by inspiring us for a deep personal growth. Ini-encourage tayo, ini-inspire tayo para dapat patuloy tayong humanap sa Diyos, magkaroon ng personal growth, patuloy magkaroon ng desire to renew our minds and reshaping our hearts. Ang pag-ibig ng Diyos, binabago nito ang ating pananaw. Tungkol sa mga bagay na ating nararanasan, itong pag-ibig ng Diyos binabago ang ating pananaw tungkol sa pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa. At itong pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tamang motibo sa paglilingkod. Amen po? Amen. The purpose of the ministry is to glorify God. But the motive of the ministry is love. Pag-ibig, ito yung bumabago sa atin. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Love always persevere. Nagtsatsaga hanggang wakas. Tingnan niyo ang pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay. Nag-persevere. Simula nung kayo makakilala sa Panginoon, minsan dumating mga time na on and off. Di ba? Ang tagal. Ako, tagal ng inayos ni Lord sa akin. Tagal. No? Nung ako ay maborn again, nagtatago pa ako sa pastor ko eh. Pero pinagtsagaan ako ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. Ano kami bago pa mananong, bago pala ako Christian yung ating natin, nandun kami sa Alvarez. Ang isang bisyo na hindi ko mabitawan, sigarilyo. Sino ang sigarilyo dito lahat? Sigarilyo. Hingapa ko pa, ganyan pa yun. Hindi ko alam yung pastor gagalaw yun sa amin. Pinalapit ako, katalikod. Brother Sam, ay pastor. Di ba? Una yun. Pangalawa, may times pa, dinadalaw ako ng pastor. Eh, itong mga kaibigan ko, hindi naman mga Christian yun, no? Abay, nakatagay ako. Kaya nung dadalangin ako,
Brother Sam, basta. Pasensya na po kayo. Nakatagayan mo ako. How many years? For how many years? At hanggang ngayon, ang Panginoon may workout pa sa buhay natin. Kailangan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang klaseng proseso. Why? Because it is only the love of God that perseveres at nagtsatsaga hanggang wakas. Bilang niya hinintay tayo ng Panginoon, pinagtsagaan tayo. Gano'ng katagal? Hanggang sa matagpuan natin ang ating sarili, hanggang sa tayo tumibay, at hanggang sa tayo nabago ng Panginoon. Hindi sumusuko ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka susubuan ng pag-ibig ng Diyos. Amen po? Kaya minsan, di ba, dumati sa buhay natin, ayoko na. Wala nang pag-asa. Wala nang mangyayari. Give up na ako. Anong dapat gawin? That's the time for us to renew and to reflect the limitless power of the love of God. Isipin natin yung pag-ibig ng Diyos. Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan sa journey ko ngayon. Kung noon nga, hindi mo ko iniwan, tigas-tigas ng ulo ko, hindi lalo pa ngayon. Amen? Matagal magbago ang tao. Minsan may mga taong pinag-pray natin, may mga taong dinidisiplin natin, may mga taong inaayos natin, init-init tayo, pero na magbabago itong tao na ito. Pag may isang to, balusin ko na lang ito. Di ba init-init tayo na, kailan ka magbabago? Diba? Wait lang, okay, wait lang, relax lang. Relax lang. Tandaan nyo, ang pag-ibig ng Diyos is always patient. Mapagtiis. And the love of God always hope. It rejoices in truth. Mga kapatid, you are a product of the love of God. Kung ano man ang binago ng Diyos sa inyo ngayon, mga bagay na hindi nyo na ginagawa ngayon, na ginagawa nyo ano mang pagbabago ang nangyayari sa inyo ngayon, produkto yan ng pag-ibig ng Diyos. Because true love always perseveres. True love always rejoices in truth. True love always hope. At ang tunay na pag-ibig ay nagtsatsaga hanggang wakas. Binabago ng pananaw, binabago ng pag-ibig ng Diyos ang ating mga pananaw. Binabago na tayo upang patuloy tayong lumago at tumibay at patuloy na maging kawamis ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po. Huwag po kayong mainit, mga kapatid. As long na ang Panginoon ay nasa sa inyo, lumalakad kayo na kasama ng Diyos, patuloy tayong magbabago. I'm still changing, you're still changing, we are still changing, but we believe God has a purpose at patuloy niyang at kukumpletuhin niya yung mga bagay na inumpisahan niya sa atin. Why? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen po. Pangalawa, ang pag-ibig po ay pumapawi nito ang anumang takot sa ating buhay. Okay? Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot.
Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Okay? Dahil minahal tayo ng Panginoon, tayo ay kanyang ginawang mga anak. Binigyan tayo ng Diyos ng pangako na para sa atin. Pinapawi niya ang lahat ng takot. Una, yung takot sa pagkahatol. Sinabi na aklat ng Roma, hindi nahahatulan ang na kay Kristo Jesus. No more condemnations to those who are in Christ Jesus. Fear has something to do with condemnation. Subalit, inalis na tayo ng Panginoon sa condemnation nang tayo nanalig kay Kristo. We have been justified. We have been made righteous in God. Okay po? Kaya't wala nang takot sa parusa dahil ginawa tayong matuwid ng Panginoon dahil sa pananalig natin kay Kristo. Ito ay bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan at pababayaan kailanman. Kung tayo po ay matibay at lagi natin pinangahawakan na hindi tayo iiwan ng Diyos at pababayaan kailanman, ginagawa niya ito dahil mahal tayo ng Diyos. Kapag naiisip natin at dinadaman natin, mahal ako ng Diyos. At sa pagmamahal niya, hindi niya ako iiwan at hindi niya ako pababayaan. Ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kasama ko ang Diyos. Dahil mahal niya ako, hindi niya ako iiwan at hindi niya ako pababayaan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay may mga pangako. Ito yung pangako ng kanyang pagkalinga. Marami tayong mababasang mga pangako ng Diyos na kinakalinga tayo ng ating Panginoon. Pangako ng kapayapaan ni Kristo na mag-iingat sa ating puso at isip. Amen? Amen. Amen po? Kumakawi ng pagkatakot natin yan. Yung kapayapaan ni Kristo na hindi masukat ng kaisipan ng tao ang mag-iingat sa ating puso at sa ating isip. Let the love of God protect also your mind and your heart. Hayaan niyong turuan ang inyong puso na laging sumandi na mahal kayo ng Diyos. Hayaan niyo ang inyong mga isip ay laging tumanaw sa dakila at tapat na pag-ibig ng Diyos. Amen po. Amen. Amen? Kaya kapag may takot tayo, mahalaga rin sa liwain natin, lamahin natin na mahal tayo ng Diyos. Amen. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Love conquers fear. Amen po. Love conquers fear. Ang pag-ibig ay nakapagpapapawi ng takot. Imagine ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Pinagagaling nito ang bawat sulat. Love heals every wounds in our life. Yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sugat ay hindi lamang pisikal. Dinil ng ating Panginoon ang pisikal.
na ating Panginoong Jesucristo nung siya ay narito sa lupa. Tingnan ninyo ang mga himala ng kagalingan na ginawa niya. Pinagaling niya ang taong may ketong. Okay? Pinagaling niya ang isang taong paralitiko. Binigyan niya ng paningin si Bartimeus na isang bulag. Hindi niya yung physical. Yung mga pipe nagsalita muli. Dinil niya yung physical. Ngunit hindi lang physical. Dinil niya rin ang spiritual. Bawat physical healing na ginagawa niya may kasamang spiritual. Amen? Dinil niya si Zacchaeus na isang makasalanan, ngunit naranasan ng kaligtasan. Mga tao na bago ang buhay nang makilala ang Panginoon. Therefore, pag sinabing pinagagaling nito ang bawat sugat, it's not only physical, but also spiritual. Ligaw tayo nun. Hindi natin alam saan tayo papunta. Hindi natin alam sino ang ating panliwalaan. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, natagpuan tayo ng Panginoon. Nakilala natin ang katotohanan at tayo ngayon ay lumalakad sa katuwiran ng Panginoon. Amen? But not also, hindi lang spiritual. Emotional. Emotional. Kaya yung sinabi ng Bible na binding up their wounds. Binding up their wounds, hindi lang physical yun. I believe every aspect of human needs. Spiritual, physical, and emotional. I believe it is the love of God that can heal our emotional hurts. Kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa Luke chapter 4 verse 18, sinabi niya, "For He has sent me to proclaim good news to the poor, to heal the brokenhearted, to give sight to the blind, and to proclaim the freedom to the captives, to heal the broken-hearted." Amen? Amen. So sa mga tubig, maging sugat emosyonal ay pinagagaling ng pag-ibig ng Diyos. Yung taong may ketong, napakalaking bagay ng himala sa kanya. Not only physical, but also emotional, but also familial, and also communion, and also ceremonial. Sapagkat ang isang taong may ketong una, ang gagawin sa kanya, ilalayo siya sa kanyang pamilya. That's familial. Hindi na siya hahayaang pumasok sa templo para mag-participate sa ceremony. That's spiritual. At hindi na siya makakapasok sa camp dahil ilalabas siya sa camp. Hindi na siya pwedeng lapitan. Aalisin na siya sa kanyang pamilya. Aalisin na siya sa kanyang community. Tingnan niyo yung nararamdaman ng taong ito. Nilayo na siya sa pamilya niya, hindi pa siya makakapag-participate sa religious rites, sa religious ceremony. Nandun siya sa labas ng camp. Okay? Wala siyang communication. Even sa kanyang community. Wala. Tingnan din yung nararamdaman ng taong ito. Okay?
That's why nung siya'y pinagaling ng Panginoon, napakaraming espeto ng buhay niya ang gumaling din. Gumaling siya physically. Gumaling siya emotionally. Gumaling din siya in his social life. Gumaling siya sa kanyang community life. And he will be restored para makabalik at mag-participate sa mga temple sacrifices. Sa buhay po natin ngayon, parang ganyan din. Bawat sugat na nararanasan po ninyo, bawat kabiguan na inyong nararanasan, bawat kalungkutan at takot at kawalan ng pag-asa, bawat sakit o pain na inyong nararanasan, kaya kayong pagalingin ng Diyos. Sapagkat dakila ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po? Because we know if God loves us, we are secure. We are protected. At alam natin, may mga matang nakatuon para sa atin. Kaya walang sugat na hindi kayang hilumin ng Panginoon. Ito'y dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. So, magpatawad ng may kalayaan. Dahil tumanggap tayo ng kapatawaran, kaya tayo ay makakapagpatawad. Hindi makakapagpatawad ang isang tao na hindi tumanggap ng kapatawaran. Dahil hindi niya alam yun. Ang alam niya lang yung pain at yung sakit na nararanasan niya. Mahirap magpatawad. Okay? At ang Diyos, yung challenge nandun sa magpapatawad eh. Pero the only way, isa sa mga bagay na mabibigay sa atin ang lakas ay dapat lumalim tayo sa kaunawaan ng pag-ibig ng Diyos. Because only the love of God can heal. Kapag naranasan natin at pinaunawa sa atin ng banal na Espiritu ang lalim lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin, at lumalim ang ating kaunawaan sa pag-ibig ng Diyos, natutulungan tayo dito na matuturing magpatawad sa ating kapwa. Amen? Amen? Because love can heal. Sabi nila, time heals. Tama naman yun. Pero ang totoo, it is the love of God that can heal our broken wounds. Kaya ang paraan upang makapagpatawad, lumalim tayo sa kaunawaan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya yung panalangin ni Pablo, sabi niya yung panalangin niya, para magkaroon sila ng maayos na ugnayan sa isa't isa, ang mga taga-Epeso, at mapuspos sila ng kapuspusan ng Diyos. Ang panalangin niya, kaya ang aking panalangin sa inyo ay maunawaan ninyo ang lalim, ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa inyo na ipinagkaloob sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen po.
Amen. Amen? Amen? So therefore, kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos, natutulungan tayo, i-exercise natin ating kalayaan to forgive and to accept forgiveness. Amen po? Kaya, pangapa, nagiging mapagtiis sa bawat hamon natin sa buhay. Yung pag wala ka nang natitirang dahilan para tumibay, unawain natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Since ang buhay ay punong-puno ng mga challenges talaga yan, we need the love of God for us upang matulungan tayo na maging matatag at mapagtiis sa bawat hamon natin sa buhay. Amen po? Amen? So, kapag tayo po ay dumadaan sa mga masalimuot na daan ng ating buhay, that's the time magpa-cover tayo sa Panginoon. Pagtiwalaan ang kanyang salita, pagtiwalaan ang kanyang pag-ibig, and let us ask the Holy Spirit to fill our hearts and our minds with the love of Christ. Love that surpasses understanding. Kasi kaya ang sabi po dito sa, kaya ang sabi po dito sa, mapagtiis sa mga hamon ng buhay. Mapagtiisan po natin, okay? Ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No one can separate us from the love of God. Maging ito man ay pagsubok, maging ito man ay tao, maging sino man ito, maging ito man ay kapangyarihan, no one can separate us from the love of God. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Amen? Amen po? Hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Parang magulang. No? Parang magulang. Kahit maraming pagsubok, siyempre hindi naiiwan ang mga anak niya. Kahit maraming mga suliranin, kahit maraming mga hamon sa buhay, hindi niya iiwan anak niya, hindi niya iiwan pamilya. Dahil mahal niya. Ganun din po ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Walang mapagkapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Because the love of God is very powerful. Amen? Amen po? So, paano natin mapagyayaman ang pag-unawa at karanasan sa pag-ibig ng Diyos? Therefore, we need the love of God every day. Paano natin mapagyayaman yung sarili natin? How can we experience? Paano natin mauunawaan? At paano tayo lumalim sa karanasan ng pag-ibig ng Diyos? Una, sabi po rito is, manahan si Jesus sa ating puso. If we want to live and to fill our hearts, our minds, and our life with the love of God, manahan si Jesus sa ating puso. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pananalig natin sa Kanya. Kaya let Christ fill our hearts. Let Christ fill our minds. Let Christ
Hayaan natin si Jesus ang maghari. Lord, pumasok ka sa puso ko. Maghari ka sa buhay ko. Sabi ng Efesos 3:17 na sinabi natin kanina, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Amen? Let Christ reign in your heart. Okay? Kung nasaan si Kristo, naroon ang pag-ibig ng Diyos. Hayaan natin manahan si Jesus sa ating mga puso. Humingi tayo ng patnubay sa banal na Espiritu. Let us ask the Holy Spirit, Lord, fill me with the love of Christ. Ang sabi niya sa Romans chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. We need the guidance of the Holy Spirit. We need the filling of the Holy Spirit. Let us ask the Holy Spirit to fill us, to teach us, to help us, to know and to understand how deep, how high is the love of God. Amen. Manahan si Jesus. Humingi tayo ng patnubay sa banal na Espiritu. Sumunod, makilala natin si Kristo ng lubusan. Yan naman ang goal natin sa buhay na ito bilang mananampalataya. Makilala natin si Jesus ng lubusan. To know Him more. Amen? Because when you know Christ, habang nakikilala natin ang Panginoon, habang nakikilala natin ang Panginoon sa Kristo sa ating buhay, nauunawaan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Alamin natin ang mga salita ni Kristo. Alamin natin ang kanyang mga utos at mga salita. Kasi ang sabi po, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Alamin natin yung kanyang mga salita. Sundin natin ang mga utos ng Panginoong Jesucristo. To know the love of God is to know Christ and to understand Christ. At tayo mamuhay sa kanyang mga utos. Amen? Amen po? Amen. And last but not the least po, ipamuhay natin yung pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. I believe, naniniwala po ako, kaya tayo narito lahat kasi naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. At patuloy nating nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. At dahil dyan, sabi ng salita ng Diyos, ipamuhay daw natin ang pag-ibig ng Diyos na yan. Upang ang pag-ibig ng Diyos na yan, patuloy na yumaman sa atin. Mga minamahal, yabang iniibig tayo ng Diyos, dapat din naman tayong mag-ibigan sa isa't isa. Walang sino mang nakakita sa Diyos kahit kailan. Kapag tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Therefore, makatutulong din po ito para patuloy natin maranasan at maunawaan ang pag-ibig ng Diyos kapag iniahayag natin yung pag-ibig niya sa kapwa. Amen? Amen po? Amen.
the more we share the love of God to others, the more we love each other as Christ loves us, the more ipinauunawa sa atin ng Espiritu, the more na pinahahayag niya sa atin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen po. Meron tayong awitin ng araw, isang klaseng na awitin. Ito yung inaawit pagka nag-uwian na. Ewan ko, bakit sa pag nag-uuwian, dahil kinakanta ito, hindi naman pag-uwian yun. Oh, I love you with the love of the Lord. Ano yun? Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Bye-bye. Okay? I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. When we love each other, when we care for each other for Christ, kapag nagmamalasakit tayo sa isa't isa, tinatanggap natin ang bawat isa, nararamdaman natin, nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Because I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen po. Amen. Meron ba kayong mga pinagdadaanang mabibigat na suliranin ngayon? Meron ba kayong mga hamon na nahaharap ngayon sa inyong buhay? Meron bang mga takot panamba para sa kinabukasan? Hindi panahon na upang ating himiin at pagulay-gulayan kung gaano kataas, kalalim, kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang pag-ibig na ito, inihayag niya sa ating Panginoong Jesucristo ang magpapawi ng bawat takot at pangamba sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Marami pong salamat sa inyong dakilang pagmamahal na walang sawang kumakalinga sa bawat isa. Walang sawang nagbibigay ng mga pagpapala sa bawat isa. Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, na sa mga panahon ng pag-aalinlangan, sa mga panahon ng pagsubok, sa mga panahon ng mga suliranin, Holy Spirit, tulungan mo po kami. Ipaunawa sa amin, ipadama sa amin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig na ito na magbibigay sa amin ng lakas, ng inspirasyon, at ng tagumpay sa bawat paglalakbay na dinadaanan namin. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan pa ng lubusan ang dakilang pagmamahal sa amin. We need your love, Lord. We need your love. Bago po tayo manalangin, bago pong lahat, hinihiling ko po tumayo po tayong lahat. At tinatawag ko po ang ating pong music ministry. Awitan natin ang Panginoon. Okay? At awitin natin yung kanyang dakilang pagmamahal sa atin na magkaroon po ng karagdagang mensahe sa atin ang awitin dito.
Let us worship the Lord. Let us worship the Lord. Isa Panginoon at kaibigan, Ikaw ay tapat at mapagkumbaba. Buhay mo ay iyong inalay, walang hanggan ay binigay. Panginoon ang kaligtasan, Ikaw ang sandigan ng pusong sugatan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus naharap ang kapatawaran. Pag-ibig mong di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa kamatayan, ang iyong mga inilikha. Panginoon ang kabutihan, Ikaw ang sandigan ng buong sanlibutan. Ika'y nangangahit, walang katapusan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus naharap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Hallelujah. Lord, salamat sa dakila mong pag-ibig sa amin, Panginoon. Thank you so much, Lord. Dahil sa pag-ibig mo kami nabubuhay. Dahil sa pag-ibig mo ay kami nagiging matakaw. Dahil sa pag-ibig mo, nararanasan namin ang patuloy na kalayaan at kagalingan. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, ito nagbibigay namin sa amin ang pag-asa upang harapin ang bawat hamon sa buhay nito. At dahil sa pag-ibig
Lord, naranasan namin ang kagalingan. Dahil sa pag-ibig mo, naranasan namin ang kalayaan. Lord, salamat. Patuloy mong ipadama sa aming buhay ang lalim at lawak ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. At yung pag-ibig na yan ay inihiyag mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Thank you so much, Lord, for loving us unconditionally. Thank you so much for loving us eternally. Thank you so much, Lord, for your love that keep us going. For your love na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng kalayaan, at patuloy na nagbibigay sa amin, Lord, ng tamang pananaw sa buhay na ito. Salamat sa dakilang pag-ibig mo. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin. Praise God. Tayo po na ay nakakaupo po. Praise the Lord. Tayo lahat po ay dumako po sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. At ito po ay maibibigay natin sa pamamagitan po ng HPCC Bank, e-wallet, pera padala, pwede pong drop by o pick up, no? Kung i-request po ninyo. Amen? Kaya din po yung ating pong mga maya numbers, GCash o BPI o Metrobank, nandyan po. Kaya marami pong paraan para po tayo ay magkaloob sa ating Panginoon. Amen po? Yan. At sa ating pagkakaloob ay nais ko rin pong patuloy po natin suportahan ang gawain po natin sa pag-abot po natin sa mga bata, ang ating mga kids outreach, no? Pwede po natin silang suportahan sa panalangin at pwede rin po natin sila suportahan financially para sa ganun ay magamit po ito para po sa mga gagamitin po ng mga bata sa ating pong kids outreach. Kaya po yung number po natin kung nais po ninyo magbigay po ng support o tulong po sa ministry dito. Ganon din po, patuloy po tayong nag-aanyaya sa ating pong online prayer meeting every Friday 7:30. Patuloy po kayo magbigay ng mga prayer request at we continue to invite you na makasama po namin sa panalangin ito every Friday 7:30 p.m. Amen po? At ganoon din po yung fellowship po natin every second Sunday of the month. Meron po tayong youth service. Kaya tinatawagan ng ating mga kabataan, mag-participate po tayo, makiisa po tayo. Sandali lang naman yan, hanggang 11 a.m. hanggang 12 noon lang po. Okay, so lahat po ng youth, pero kung feel nyo, youth pa rin kayo, pwede rin po, sumama po kayo, no? Yan. At ganoon din po, patuloy po tayo kaming nag-aanyaya sa inyo kung nais ninyo magkaroon ng mga Bible studies, Bible sharing sa inyong mga tahanan, magsabi lang po kayo. Okay? Kung nais po ninyo na may mag-speak doon, mag-share ng Word of God, kung meron po kayong mga celebration, kung ano mga occasions na may gagawin kayo, kailangan ninyo may mag-share ng Word of God, wag po kayong atubiling tumawag po sa amin. Kung nais ninyo makapag-open ng mga Bible studies, Bible sharing sa bawat tahanan, contact po kayo sa amin at willing po kaming tulungan po kayo. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at panalangin po natin ang ating mga ipagkakaloob sa ating Panginoon. Ipagpapasalamat sa Diyos sa linggo. Lord, maraming salamat po sa mga kaloob nito na aming pong ibibigay sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang patuloy na tinatanggap namin mula sa inyo. Salamat din po, Lord, sa pag-bless nyo sa aming mga hanap buhay, sa pag-bless nyo sa aming mga pinagkakakitaan. Thank you so much din po sa mga blessings na tinanggap po namin mula sa inyo, O Diyos. Lord, tanggapin po ninyo ang mga kaloob nito na may pagpapasalamat sa aming mga puso. Ganon din po kasama rin po ang aming pananampalataya na kayo po ang bahala sa aming mga pangailangan, na kayo po ang kakatagpo sa bawat pangangailangan po namin. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God.
Bago po tayo magbukas sa panalangin, meron po tayong ipapanalangin sa oras na ito sapagkat meron pong may kaarawan. Okay? Tinatawagan ko po, siya po ang nanay ng mga kids dito. No? Tinuturing siyang nanay din. No? Siya yung pinakananay natin kung tutuusin. Na nagsilbi sa atin, nagsilbi sa Panginoon sa matagal na panahon. Naging kaagapay ninyo, kasama natin. Hindi lamang sa mga pagpapala, kundi maging sa mga paglalakbay natin sa buhay, sa mga pagsubok nating naranasan. Kasama po natin siya, umaalalay po sa atin, at susuporta po sa atin. Kaya tinatawag ko na siya nanay ng Haven of Grace Christian Church. Kaya tinatawagan ko po si Pastore, no? Sister Baby Reyes! Yeah. Bebe. Yeah. Pagpe-pray po natin si Sister Baby. Ano may additional po hindi lang nanay Lola. Lola na rin. Okay. I'm proud to be 69. Oh, okay, so ipanalangin po natin si Sister Baby dahil patuloy na pumapala po, especially sa kanyang physical. Siyempre, patuloy na kalakasan, and guidance ni Lord, wisdom ni Lord, sa patuloy na kung saan siya ginag-guide pa ng Panginoon sa mga gagawin niya para kay Lord. And po, Can I call on my honey to please come forward? tinatawagan na po si Pastor Don. Yes, Lord. Ayan. Yes, Lord. Ayan. Ayan. So, panalangin po natin si yun na, may request daw po si Sister Baby. Pag-pray, I want to vet your prayers dahil may mga bagong ministry po ang church natin ngayon. Dati po, pero na hanggang ngayon sa PNP, ano po, sa police natin. Sa mga officers, at saka sa ating men and women in uniform, may ministry po tayo doon. And thank God for using us. Meron din po bago sa mga trainees, yung mga bago magpupulis, nagte-training sila. Last this year, 800 sila lahat. No, po, every year po yan, every training. At nandun po tayo to minister to them. That is every Wednesday, itong nakaraan. And this coming year, itong coming na enrollment nila, tuloy-tuloy po yan. And another one, nagbukas po ang Lord para sa atin, this is sa DSWD. Yung ating mga juvenile youth na naka-house sa Bahay Pag-asa, dito sa PUP. Po, every month, ang mga families nila may gathering together with them. No? And we are invited. Ito church natin, nag-ministry sa mga families na mga juvenile youth na naka-house doon sa Bahay Pag-asa. That's every Tuesday of the month, last Tuesday of the month. And then every third Wednesday of the month, meron din po tayong ministry na ako request ng DSWD to teach sa mga bata mismo, mga juvenile youth natin, ng values formation. But I said to them na, yes, I will be teaching values formation, pero I will link this sa biblical and spiritual values formation. Sabi na, yes na yes. And I thank God for this opportunity that He's giving us. Sabi ko, Lord, the more I age, the more ministry that you will and you will entrust to me. And I thank God for that grace. Okay, praise God. Hinihiling ko po na ituon po natin ang mga kamay natin, Esther Baby, at ipanalangin po natin siya. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, kay Sister Baby na binigay mo po sa amin sa church na ito. Hindi lang po sa church na ito, even sa aming mga personal na buhay. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakatawag niyo po sa Kanya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na siya na ginamit po ninyo, O Lord, upang patuloy na iparanas ang pag-ibig mo. Hindi lamang sa church na ito, kundi sa mga tao na nakasalamuha po. Kaya naman, Lord, sa kaarawan niya ngayon, dinadalangin po namin, Panginoon, una sa lahat, ang papapala mo sa kanyang physical body. Hinihiling po namin, ikaw magbibigay sa kanya lagi ng malusog at malakas na pangangatawan at ikaw ang patuloy na kanyang magiging dakilang manggagamot sa lahat ng oras.
kalakasan sa katawan niya, Panginoon, upang patuloy niya pang mapaglingkuran ang mga hamon po ng ministry. Ganun din po, Lord, ang pag-ibig mo ang patuloy na umaliw sa kanyang puso at isip. Ingatan ang kanyang puso, O Lord. Let the peace of Christ that surpasses all understanding ang mag-ingat sa puso niya at isip kay Kristo Jesus. Hinihiling ko rin po, Panginoon, ng iyong karunungan sa Kanya, sa mga bagong ministry at sa mga ministry ipinagkaloob mo at patuloy na ipagkakaloob sa Kanya, hinihiling po namin ang guidance po ninyo sa Kanya, ang gabay niyo sa Kanya, Panginoon, upang patuloy niya pong matugunan ang mga hamon ng mga ministry ito nang may katagumpayan, O Diyos. At dalangin po namin, pagpalain mo ang Kanyang mga hangarin, ang Kanyang mga dreams para sa inyong kaharian. Pagpalain mo, Panginoon. At Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na Ikaw ang pumatagpo sa lahat ng Kanyang mga pangangailangan. Lord, i-bless niyo po ang mga ministry ipagkakaloob niyo po sa Kanya. Lord, ang inyong pagpapala po, ang inyong pong kapayapaan, kasaganahan. Lord, ang inyong pong pagkalinga at pag-iingat po kay Sister Babe ay sumakanya sa lahat ng oras. Salamat po, O Diyos, pagpalain niyo po siya. Kung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy birthday! Happy birthday po! Happy birthday to you! Okay, praise God! Praise God! Tayo pong lahat ay manalangin sa paghuling panalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig na walang saawang patuloy na ibinubuhos sa bawat isa po sa amin. Salamat sa pag-ibig mo na nagbibigay sa amin ng lakas. Salamat sa pag-ibig mo na nagbibigay sa amin ng kaaliwan, ng pag-asa, upang patuloy, Panginoong Diyos, na lumakad ng ayon sa iyong katuwiran at paglingkuran ka habang kami nabubuhay. Patuloy po kami puspusan ng pag-asa ito. Puspusan ng pag-ibig na ito, O Diyos, ang pag-ibig ni Kristo sa aming mga puso. Dalangin po namin na balutan niyo po ang aming mga puso at isip, O Diyos, ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, na habang kami nabubuhay ay patuloy naming maunawaan ang lalim, ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa amin. Pag-ibig na ipinadama mo sa pamamagitan ng pananalig namin sa Panginoong Kristo. Taas po natin kamay sa Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kapayapaan ng Panginoong Kristo ay sumahatin lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagpasok, paglabas sa ating mga tahanan. Pagpalain ng Diyos mga bagay na ating hahawakan. Pagpalain ng Diyos ang mga lugar na ating pupuntahan. Pagpalain ng Diyos ang mga taong ating makakasalamuhan. Ang biyaya, pag-ibig at kalinga ng Diyos ay mapas atin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. Pagkikuran po natin ang ating Panginoon. Praise God.